Isang magandang hapon sa inyong lahat. Nais po namin batiin ang lahat ng naririto ngayong hapon na ito mula sa ating mga miyembro, mga regular na dumadalo, at ganoon na rin po ang kung sino mang bumibisita sa atin sa unang pagkakataon. Naway makatagpo kayo ng kanlungan sa santuario na ito at sa samahan ng mga banal at syempre sa presensya ng ating Panginoon sa ating iglesia, ang GFC. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang ating statement of faith sa ating website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng pinto pagkatapos po ng ating panambahan. Ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Yan po ang mga katanungan na ating hinarap nung nakaraang linggo. At sa linggong ito, mas matutuklasan pa natin ang mga sagot sa mga tanong na ito habang sinusuri natin ang mga talata sa unang Korinto 15. Ang ating mangangaral na magbubunyag ng katotohanan sa bawat salita mula sa unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 42 hanggat 49 ay walang iba kundi si Brother Joshua Ngan. Simulan po natin ang ating oras sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno at habang sinasamba natin ang ating Diyos at Hari, ang ating maluwalhati at makapangyarihang Ama, ating alalahanin kung sino at ano tayo kumpara sa Kanya. At kilalanan din natin kung gaano tayo kalayo sa kaluwalhatian, sa kabanalan, at sa pagiging perpekto. Ang una po nating himno ay binubunyag ang kaluwalhatiang ito na pag-aari lamang ng Ama at ng ating kahinaan. Maaari ko pong anyayahan ng lahat na mangyaring magsitayo kung kaya nyo po. Mula sa aklat ng mga awit, 21, talata 13, Mataas ka, O Panginoon, sa iyong kalakasan. Aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. Sabay-sabay po nating awitin, sumamba sa Haring Banal. Tayo'y sumamba sa Haring Banal, awitin natin Kanyang pagmamahal, at Siya ang dakilang tagapaggadya ng bawat taong may tiwala sa Kanya. O ipagmuni ang karangalan ng Hari natin makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagbabadya, saksi sa ganap na kadakilaan Niya. Hindi masambit, umidang dila sa paghahayag ng Kanyang kalinga, katulad ng balon na walang hanggan, hindi nagmamaliw Kanyang katapatan. Taong mahina, lubhang
Sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus, meron tayong pag-asa. Natatagpuan natin ang ating halimbawa sa kanyang buhay, kapatawaran at pagtubos sa kanyang kamatayan, at buhay na walang hanggan sa kanyang muling pagkabuhay. Mula sa 1, Kabanata 11, mga talatang 25 hanggang 26, sinasabi niya sa atin, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Naniniwala ka ba rito? Ang ating pag-asa ay matatagpuan kay Kristo lang. Sinalin sa Tagalog mula sa In Christ Alone. Kristo lang pag-asa ko, iwan at tibay sa mundo, bagong panulok narito, di matitinag ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa takot mapayapa, kaaliwan ko sa lupa, Kristong biyayang sagana. Kay Kristo na naging tao, Diyos na lubos pumarito, katwirang lihim sa mundo, hinamak nating totoo, at dun sa krus siya'y namatay, buot ng Diyos sa aking salay, pinaglubag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa kuweba ay inilibing, ilaw nilabong ng dilim, ngunit araw ay dumating, na siya'y nabuhay, at pagbangoy nagtagumpay sa kamatayang kaaway. Ako'y kanya, aking tunay, kanyang dugo aking buhay. Walang sala o takot man, dahil si Kristong tanggulan, sa simulan katapusan, buhay tayo kay Kristo lang, sa Kanya'y di mawawagi, hanggang Kanyang pagbabalik, habang dito
sa ating paghahandang pakinggan ang salita ng Diyos sa hapon na ito. Atin pong ihanda ang puso at isipan na tanggapin ang mga katotohanan tungkol sa kanyang mga dakilang plano. Lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at sundin siya upang tayo ay mahubog na maging katulad ni Kristo. At panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Hebreo 10:23. Sabay-sabay po nating awitin, Mangusap Ka, Panginoon. Sinalin sa Tagalog, sa Speak, O Lord. Mangusap ka, Panginoon, tatanggap kami ng iyong salita. Kahanggan ng katotohanan at hubugin mo sa iyong wagas. Sinag ni Kristo'y mahayag ngayon sa pag-ibig at sa panalig. Tupin sa amin yung layunin, lahat para sa'yo luwalhati. Sa biyaya mo ay titindig, kami lalakad sa pananalig. Mangusap ka hanggang lahat, walhati sa'yo si Diyos. Manatiling nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Roma, Kabanata 8, talata 18 hanggang 23. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan
ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayoy dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ito, kundi tayo na mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Tayo'y makakaupo na po para sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na inyong binigay sa amin as a church to gather together dito po sa lugar na ito, sa Madison. Lord, we know na maraming ibang mga Kristiyano sa mga ibang bansa, sa ibang lugar na hindi malayang nakapagtipon ng ganito. And therefore, Lord, sana po ay hindi namin ito i-take for granted, hindi rin namin ito abusuhin, but rather, Lord, sana po ay maging thankful kami for this opportunity and this blessing that we have na nandito kami, komportableng nakaupo, nakapagtipon, nakikita ang mga kapatiran, nakapakinig ng inyong salita. We are able to learn, we are able to fellowship, we are able to worship you, Lord, freely. And nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil lamang ito sa inyong kabutihan. And Lord, we also come before you bilang mga makasalanang tao na humihingi ng tawad. Marahil, Lord, ay may ilan sa amin na sa nakaraang linggo ay hindi naging tapat sa aming pananampalataya. Baka meron sa aming mga nagalit, naging impatient, nainis, napika, may mga nakaaway. And Lord, we just pray that you would forgive us na may mga pagkakataon na ang emosyon namin ang nanguna at hindi yung aming pagmamahal para sa iyo. Na nanguna yung emosyon namin na may nakaaway kami, may nagkagalitan kami, and Lord, we just ask for forgiveness. And Lord, also bigyan niyo kami ng oportunidad na to be able to seek forgiveness also dun sa mga taong aming nasaktan or nakaaway. Not only isang opportunity, but also, Lord, bigyan niyo kami ng kalakasan. Because madalas, nandyan yung opportunity to actually ask for forgiveness, pero hindi namin ito kinukuha. So, Lord, bigyan niyo rin kami ng lakas ng loob, bigyan niyo rin kami ng pagpapakumbaba, ng humility, in order to do that. And Lord, we come before you asking even for forgiveness. But Lord, we are also thankful dahil nagpapasalamat kami dahil alam namin na kayo po ay nagpapatawad. Pinapatawad ninyo kami mula sa aming mga kasalanan dahil kayo ay mahabagin at kayo ay dakila sa inyong pagmamahal. At dahil din dito, Lord Panginoon, sana po ipaalala nyo sa amin na huwag ito abusuhin. Na sana ay hindi namin ugali na ay okay lang magkasala dahil papatawarin naman tayo ng Diyos. Sapagkat hindi ito tama, Panginoon. Hindi ganito mag-isip ang isang Kristiyano. At kung ganito po kami mag-isip, Lord, baguhin niyo po ang aming puso. Sapagkat baka hindi pa talaga namin nauunawaan kung ano ba talagang ibig sabihin ng sumunod sa inyo. Panginoon, itinataas po namin ang aming church. Marami pong may sakit. Sana po ay pagalingin niyo sila. At the same time, Lord, during this time, kung wala man sila dito, Lord, bigyan niyo sila ng peace.
Bigyan sila ng kapayapaan sa kanilang damdamin. Huwag silang mag-alala. But at the same time, Lord, gamitin niyo rin po sana ang pagkakataon na ito na sila'y mas lalo pang lumapit sa inyo. And Lord, bilang isang iglesia rin ng iyong church na GFC, sana po gamitin niyo kaming mga kapatiran upang i-bless at tulungan ang aming mga kapatiran na naghihirap or kahit may sakit. Kung sa kahit anong paraan man ito, Lord, even as simple as isang panalangin or isang prayer, Lord, that is very helpful for our brethren who are suffering. And Lord, we pray for our church, yung mga Bible studies that we have, especially nakaplano na for the year 2025. Lord, we pray for Women of Grace. We pray na sana po gamitin niyo sila as your instrument to reach out to the women and also to the women who are lost, na hindi pa nakakilala sa inyo. And Lord, we also pray for men of the word. We pray, Lord, that you would use that ministry upang mangusap sa mga kalalakihan, hindi lamang sa iglesyang ito, pati na rin yung mga nasa labas pa po and yung mga hindi pa po nakakaunawa ng inyong salita. And Lord, we also pray for the youth. We pray, Lord, na gabayan niyo sila, protektahan niyo sila, yung mga kabataan namin sapagkat nandun ngayon ang maraming maling katuruan, maraming katuruan ng mundo ang kumakalat ngayon, lalo na ang target nito ay mga kabataan. And Lord, we pray that you would use us as a church to influence yung mga kabataan namin. And not only that, tulungan niyo kami bilang iglesia na makipag-partner to help yung mga magulang nila na turuan ng kanilang mga anak. We pray for the young adults also, Lord. We pray na gabayan niyo po ang mga leaders nito. Gabayan niyo po si Errol, sila Kuya Dan, who will be helping out, Lord, especially for the plans that we have. We pray for the single men and women here, Lord, na maraming oras na hawak sa kamay nila, na naway gamitin nila ito sa mabuting paraan, Lord. Use it for your glory and for your honor. And Lord, we lift up to you this time that we have ngayong oras na ito na aaralin namin ang inyong salita. Naway gamitin niyo po ako upang mangusap sa inyong mga tao. Sana po tanggalin ninyo ang mga distractions sa aming kaisipan, maunawaan namin kung anong nakalagay sa inyong salita. And Lord, help us to see you and to love you more through this study that we'll be having together. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. And pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15. Kung maanyayahan ko po ang lahat ng may kaya, maaari po sana tayo'y tumayo upang magbigay galang sa pagbasa natin sa salita ng Diyos. At babasahin ko po ang 1 Corinthians chapter 15 verses 42 to 49. Ito po ang sinasabi sa verse 42. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay tinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kalwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroong ding espiritual. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mga mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Maaari na po kayong umupo. Alam niyo po, may na-realize ako na nung ako po ay, lalo na after Christmas, doon ko po na-realize na iba na nga talaga kapag tumama ka na ng mga 30 years old. Iba na.
Dati, after Christmas, go lang ng go. Activities, lahat ng ganyan. Ngayon, after Christmas, parang pagod ako araw-araw. Natulog ako pagod, pagkagising ko, pagod pa rin ako. Tapos, naranasan ko na rin na isang maling pwesto lang sa pagtulog mo, sakit na ng katawan mo. Hindi ka na makagalaw. And sabi nila, yung mga nakausap ko pang mas matanda pa sa akin, umpisa pa lamang ito. It just gets worse and worse after you hit your 30s. Naranasan ko na sakit ng likod ko, sakit ng tuhod ko. Pag kumain ako, mas mabilis akong tumataba. Dati kahit nakakain ako ng kain, hindi ako tumataba. Ngayon, nag-acid reflux na ako. Ang dami kong nararamdaman. And ang sabi nga nila, mas mararamdaman mo pa to after Christmas. Kasi ano ba mga kinain natin ng Christmas? Diba? Baka hanggang ngayon nararamdaman nyo pa rin. Ako nararamdaman ko, sabi ko nga nung English, nararamdaman ko pa rin yung lechon nandito gumagapang Diba? Tapos pag nagpapawis pa ako, hindi pawis, mantika yung lumalabas. Kaya ang sabi nga nila, ngayon ang pinakapangit na panahon na pumunta ng gym. Bakit? Kasi lahat ng tao nandoon. Lahat ng tao nasa trend na ulit ng Balik Alindog 2025. Diba? Hashtag Balik Alindog. Ako, yung hashtag Balik Alindog ko, since 2015 pa nag-start, hanggang ngayon, Balik Alindog pa din. Hindi pa rin ako nakakabalik. So, ang ginagawa natin, di ba? Nag-gym tayo. Yung iba sa atin, nagiging health conscious. Tumatakbo tayo. Kahapon, tumakbo ako kasama yung ate ko, kuya ko, si Becca, si Gabe, and yung girlfriend ko, si Mikey. Hindi ako natuwa. Ay, natuwa ako. Siyempre, kwentuhan, ganyan. Pero yung takbo mismo, sabi ko nga, it's a very sanctifying moment. Nagpapabanal sa akin. Sakit dito. Ramdam ko. Diba? We try to do that. Bakit? Kasi sinusubukan natin manumbalik kung ano ba yung dati. Yung panahon na okay pa tayo, okay yung katawan natin. And nung pinag-aaralan ko tong salita na ito, when I was studying this text, sabi ko, it makes you think. Yung tanong din ni Kuya PD last week sa atin is, ano kaya yung itsura or ano yung pakiramdam when you are in your resurrected body? Ano yung pakiramdam na sinasabi ng Biblia na ito na yung katawan mo sa muling pagkabuhay? And yung katawan na ito ay mas higit pa sa kahit anong nararamdaman natin ngayon or it's more perfect. Hindi nga natin makomprehend kung anong itsura nun. So, ano yung magiging katawan natin? I think hindi lang ako mag-isa sa tanong na yun. Diba? Minsan iniisip natin, so kung bumalik si Kristo, ano na kaya itsura ko? Siguro ako, iniisip ko, siguro meron akong 6-pack. Mas matangkad ako ng konti. Imbes na 5'5", 6'8" siguro ako. Mas maliit yung noo ko. Malinaw yung mata ko. Diba? Naisip natin yun And as we have studied sa unang Korinto, natututunan natin dito na actually, pag niresurrect tayo, hindi pala ito tulad ng mga nakikita natin sa mga painting and even yung nakikita natin sa TV. Madalas ano nakikita natin sa TV? Pag namatay daw ang isang tao, nagiging kaluluwa at napupunta sa langit na ang suot lamang ay isang lampin na may pakpak na lumilipad na medyo chubby na baby. Di ba? Yung nakita, tatalbog-talbog sa clouds. But it's not. Nakita natin sa unang Korinto na ang katawan daw natin, pag tayo muling nabuhay, ay katulad ng katawan nino? Ni Kristo. Di ba? Tulad ng katawan ni Kristo. And we all know ano yung experience ng mga disipulo nung nakita nila muli si Kristo. Di ba? Nung nakita nila muli si Kristo, hindi nila masyado namukaan, pero nakilala nila. Lord, that is you. Ikaw nga pala yan, Panginoon. And alam din nila na ang katawan ni Kristo ito ay hindi isang spiritual lamang o espiritu lamang. Itong katawan ni Kristo ay physical. It was a physical body. Nandiyan talaga siya. So alam natin na ang katawan natin ay isang physical na katawan pag tayo muling nabuhay mula sa ating pagkamatay.
Pero, ang question nga natin, tulad ng mga question din ng mga taga-Korinto is, ano ang itsura? O ano ang pakiramdam? O ano kaya ang magiging halintulad nito? Paano ba to? Paano ba to mangyayari? Ano bang itsura nito? And dapat natin tandaan na nasa Greece sila, di ba? Nasa Corinth sila. And maraming mga pilosopo doon na nagtuturo ng hindi daw mabuti ang physical na katawan. So isang pilosopo na napakasikat ay si Plato. Diba? Laging may joke, ay si Plato. Sino yung anak niya? Si Platito. Pero hindi po. Si Plato po ay isa sa mga tanyag na pilosopo na hanggang ngayon ay marami pa rin ang nakikinig sa kanyang katuruan. There's a lot of people who still listen to Plato, who read his writings and his books. Ano ba yung pinakapunto ng pilosopiya ni Plato? So basically, Plato is saying na naapektuhan nito buong Greece. Plato said that ang pinakamahalaga ay hindi yung physical. Ang pinakamahalaga ay yung hindi konkreto, ay yung ideya. Ang pinakamahalaga ay yung ideya, yung spiritual, yung hindi mo nahahawakan. So ang sabi niya, lahat ng nahahawakan mo sa mundong ito ay pangit yan. Hindi yan mabuti. Hindi yan ganap. Ang ganap ay yung hindi mo nahahawakan, hindi mo nakikita, pero naiisip mo at nalalaman mo. So sa English nga, ang sabi dito, he believes in the immaterial world. He believes in the abstract. He believes on the non-physical things. So ngayon, yung mga tao, naririnig yun. So ang sabi nila ngayon, paano ko ngayon idudugtong yung pilosopiyang iyon sa aking pananampalataya? So now, naniniwala yung mga tao ng panahon na iyon na kahit sila'y Kristiyano, naaakibat nila yung katuruan ni Plato. At ano yung katuruan ni Plato? Lahat ng pisikal, madumi, at masama. So therefore, nung sinabi ni Pablo na kapag kayo'y nabuhay muli, yung katawan ninyo ay also mabubuhay muli. Wala silang argumento against sa afterlife o sa kabilang buhay. Tanggap nila yan eh. Naniniwala sila actually na mayroong kabilang buhay. Naniniwala sila na pag namatay ang isang tao, may pupuntahan. Pero ang hindi nila pinapaniwalaan ay nakasama yung katawan nila. Ang isip nila ay, espiritu tayo, tapos biglang nagkaroon tayo ng katawan, at yung espiritu natin ay parang nakakulong dun sa katawan na iyon. And the only thing that needs to happen is for that spirit to be released or mapakawalan yung espiritu na yan. At paano yung nangyayari? Sa pamamagitan lamang ng either kamatayan or yung tinatawag nila na enlightenment. So that's what they believe in. Kaya nung sinabi ni Pablo na, hindi, kasama yung katawan ninyo, galit na galit sila. Paano nangyari yun? Yung katawan natin, madumi yan. Yung katawan natin, imperfecto yan. Tapos sasabihin mo sa akin, kasama pa rin ito sa langit. Kasama pa rin ito pag ako'y muling nabuhay. Siguro marami sa kanila, hindi ganun kagwapuhan. Ayaw nila yung katawan nila. Hindi, joke lang. Pero hindi talaga nila tinatanggap. Kasi nga, parang ingrained na sila na lahat ng physical ay pangit, lahat ng physical ay marumi. Kaya dahil doon, itinatama ni Pablo ang kaisipan ng mga taga-Korinto. Hindi sila laban, hindi nila nilalabanan yung idea na may kabilang buhay. Ang nilalabanan nila ay yung kasama ang ating katawan sa kabilang buhay. Kaya nga, sabay nung sinabi ni Pablo, hindi kasama yan eh. Ang tanong nila ay paano yun nangyari? At anong itsura nun? Anong itsura nun? Kaya sa verse 35, sinasagot ni Pablo dito yung tanong na, paano muling bubuhayin ng mga patay at sa anong uri ng katawan sila darating? Sa anong uri ng katawan sila darating? Itong mga tanong na ito, hindi ito inosenteng tanong. These are not innocent questions. They are trying to dispute the credibility of God. Or sinusubukan nilang, parang questionin ang Diyos. Sige nga, paano mo nasabing ganun? Paano yun? Di iba itsura nun? Paano kung nataga ako, tas namatay ako, muli ako nabuhay? Ano nang itsura ko?
Ganon yung mga tanong nila. Kaya nagbigay si Pablo ng isang halimbawa. Sabi niya, foolish ones, mga mangmang, hindi nyo ba nakikita na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Hindi nyo ba nakikita kung gaano siya kadakila? So nagbigay siya ng isang ehemplo, yung tinuro last week. Ano yung tinuro last week? Yung mga binhi. Sabi niya, yung mga binhi na yan, parang mga isang bagay na namatay, nawala, natanggal sa puno, namatay, pero pag binaon mo sa lupa, kaya nitong mamunga muli nang higit pa sa kung ano siya dati. A small seed. Nakakita na kayo ng Nakakita na kayo ng binhi or seed ng Nara? Nakita na kayo? Search lang, seed ng Nara. Huwag ngayon, pero search lang. Ay, itsura niya para siyang mushroom. Yung itsura niya. Pero yung seed talaga nun, nasa loob pa. Tapos yung seed ng Nara, di ba napakalaki ng Nara? Ang seed ng Nara parang nandito lang, ganyan lang. Mas maliit pa sa hinliliit natin. Napakaliit. Pero kapag tumubo yung narang yan, it's majestic. It's glorious. And ibang-iba dun sa maliit na binhing itinanim mo. In the same way, that is what God is saying. And that is what Paul is saying sa kanila Na yung binhi na yon, napakaliit, hindi mo alam Akala mo nga namatay Kasi nalaglag mula sa puno, di ba? Ang binhi para tumubo din, di ba, kailangan mong patuyuin. Kailangan mong patuyuin Pag pinatuyo mo, doon mo lang siya binaon, doon lang siya mamumunga So ang sabi niya, nalaglag, namatay, and then binaon sa lupa, nung umakyat muli, ibang-iba. And napakaganda, napakahusay. And that's what Paul is telling them. Kung kayang gawin yun ng Diyos sa napakaliit na bagay at palakihin ng bilang isang napakalaking puno, paano pa ang mga katawan natin? At sabi pa niya, tignan mo yung kalangitan. Tignan mo yung mga hayop. Iba-iba ng itsura, iba-ibang uri, pero lahat maganda. Lahat maayos. Tignan mo yung kalangitan. Meron tayong sun, moon, meron tayong stars, meron tayong iba't ibang planeta. Iba-iba ang itsura nila, pero lahat sila tanyag, lahat sila maganda. Kaya sinasabi ni Pablo sa kanila, yung mga katawan natin, hindi tayo magiging lahat magkakamukha, lahat pag tayo muling binuhay. Kasi diba yun yung iba yung tanong Pag muli ba ako nabuhay, magkakamukha na kami? Malilito na kami kung sino si Julius at sino si Brother Josh. Diba? Hindi Sabi ni Pablo, hindi, magiging unique ka. Pero ikaw pa rin yun. So ngayon, anong ginagawa ni Pablo? Ngayon, mas lalo na niyang ipapakita sa atin kung paano ba inilalarawan yung pagkabuhay muli tulad lamang nung isang binhing binaon sa lupa. So, bibigyan tayo ni Pablo ng isang sulyap. Sulyap lang. Kung ano ba ang magiging itsura ng muling pagkabuhay. Dahil kahit yung isang sulyap na yun, sapat na po yun upang i-encourage tayo. I-encourage tayo sa buhay na ito. Dahil yung sa isang sulyap na yun, makikita natin kung gaano ba kabuti ang Diyos at gaano ba kaganda ang kinabukasan natin sa Kanya. Kaya dito po sa ating passage, binibigyan tayo ni Pablo ng dalawang katotohanan tungkol sa kalikasan ng ating muling pagkabuhay na katawan. Upang sa pamamagitan ng pagkakaalam natin ito, ay meron tayong pag-asa. It will encourage us. It will give us hope. At lakas din, strength to live today as Christians, as faithful Christians amidst this suffering world. Ang unang punto natin ay, ang muling binuhay na katawan ay katawang bago ang anyo. Or the resurrected body is our bodies transformed. Verse 42, gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Tandaan natin, yung pagkabuhay muli o yung pinag-uusapan natin dito ay yung pagbangon mula sa kamatayan. Ang kamatayan po ay isang katotohanan tanggap na ng mga tao. Pero yung pagkabuhay muli, ito po yung kine-question nila. They are questioning the resurrection. And Paul is telling them, hindi totoo yan. So ang tanong nila ngayon, anong mangyayari dun sa katawan? Anong mangyayari sa katawan? And that is what Paul is answering. What will happen to the body?
Kung tayo po, tinanong natin yan, anong immediate thought natin? Anong mangyayari sa katawan kung muling nabuhay? Ang immediate, siguro, ewan ko, naisip ko lang, zombie. Di ba? Alam niyo yung biglang lumalabas yung kamay sa lupa. So, ganun na. Pero hindi yun eh. Ibang-iba. Ibang-iba sa ideya natin ng muling pagkabuhay, yung sinasabi ni Pablo. Tingnan natin dito. Ang sabi po dito, ito ay itinanim. Ito ay itinanim na nabubulok or may pagkasira. Yung salita dito na itinanim, kinokonekta lang niya ito dun sa analohiya or illustration niya, the prior verses. Pinapakita lang niya na ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Hindi po ito pinag-uusapan kung itinanim, dapat pala ninilibing lang, bawal yung cremation. Kasi meron ibang ganun yung take dito. Hindi po yun yung punto nitong passage na to. Hindi po niya sinasabi na dapat lahat tayo ililibing lamang kasi pag kinremate tayo, hindi na tayo makukuha muli ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang sinasabi lamang po dito ni Pablo ay ito yung larawan niya itinanim, ibig sabihin lamang po kinokonekta niya sa larawan ng binhi. So, ano po sinabi niya dito? Itinanim ng may pagkasira. Itinanim ng may pagkasira. Alam niyo po yung mga binhi, alam naman natin na hindi talaga siya tunay na mamatay pag tinanim. Pinapatuyo lang ito at nagmumukhang patay. Mukhang patay lamang siya pero buhay pa rin po siya. Kaya sa ganoon din po na ang tao ay namamatay. Pero ang sinasabi nga dito, kahit na namatay na ang tao, ang Diyos ay may kapangyarihan na muling buhayin ito. So pag sinabi ni Pablo na nabubulok o nasisira, sa Griego, inilalarawan nito ang isang bagay na basically parang kumbaga unti-unting nasisira at nabubulok. Nakita na kayo ng iniwanang saging o kaya mansana sa lamesa. Diba? Unti-unti siyang nabubulok, unti-unti siyang nawawala. So even our bodies are like that, diba? Ang sabi nga nila, yung katawan natin ay hinahatak ng gravity, pabalik sa lupa. Kung titingnan niyo po, di ba? Kumukuba tayo, lumiliit tayo. And basically, we're actually being drawn back to the ground. Bakit? Saan ba tayo nilikha? Sa lupa. Saan tayo muling babalik, sabi ng Biblia? Sa lupa. So basically, ang imahe na ito ay isang pagkabulok or decaying, or they call it biological breakdown. Pagtanda, pagkaroon ng karamdaman, at even the struggles in this life. And the reality is, yes, we can slow it down. Kaya natin itong pabagalin. Pero the reality is, we cannot stop it. Hindi natin mapipigilan ang basically the decay of our bodies. Or at the end, kamatayan. Kamatayan. Maaari natin pabagalin, pero hindi natin maiiwasan ang kamatayan. And kung matatandaan natin, hindi talaga din ito ang original na kondisyon ng ating mga katawan. If we read Genesis chapter 3 verse 19, ito po ay isang resulta or consequence ng sin, ng kasalanan. Sabi ng Diyos kay Adan, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat dyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. You are made of dust and to dust you shall return. Pero ang sinasabi ng Diyos dito sa pamamagitan ni Pablo ay ano daw gagawin niya? Binubuhay muli ng walang pagkasira. Babangon muli ng walang pagkasira. Ito ang estado na hindi napapailalim sa pagkasira o pagkabulok. Ang ating mga katawan ay hindi na mamamatay. Ang ating mga nasisirang katawan ay ang pinakapangkalahatang palatandaan para sa atin na tayo'y mga makasalanang tao na nangangailangan ng isang tagapagligtas. Our decaying bodies are the number one sign that we need a Savior. Because this decaying body, the reason why we are growing old and the reason why we are growing weaker and we are dying is because of sin.
And what Paul is saying here is that sa muling pagbalik ni Kristo, babaguhin na niya ang katawan natin ito. Ito po ay hindi na masisira. Ito ay magiging isang immortal na hindi na napapasailalim ng kasalanan o kamatayan. Kaya sinasabi nga ni Pablo sa Roma chapter 7 verse 24 to 25, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Only Christ, only Jesus can save us mula sa katawan nating ito na namamatay na. Bago tayo lumipat sa susunod na verse, alalahanin natin ang pinag-uusapan natin dito ay ang katawan. Pisikal na katawan. Ito'y tinanim na nasisirang katawan at ito'y itinataas at binubuhay muli bilang isang hindi nasisirang katawan. 43, ito ay tinatanim ng walang dangal, ito ay binubuhay na may kalwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Alam niyo po, sa estado nila, sa lugar nila, ang mga Griego, mahilig sila, hindi naman mahilig, pero malaking bagay sa kanila ang karangalan. Ang karangalan. Malaking bagay sa kanila ang ano ba ang tingin ng tao sa kanila? Ano ba sila sa estado ng pamumuhay? Who are they? Are they honored? Are they superior? Alam niyo po, sa kanila, sa lipunan nila, ito ang pinapahalaga nila, yung reputasyon ng tao. Kailangan mataas ako, kailangan magandang tingin sa akin ng mga tao. And madalas, sa mga taong ganito po ay sila yung mga may kapangyarihan, sila yung may kayamanan, sila yung tanyag sa lugar nila. And madalas naman, yung mga taong hindi pinaparangalan ay sila po ay yung mga tinatawag nilang mabababang uri ng tao o yung mga taong hindi pinanganak bilang isang Griego or bilang isang mayamang Griego. At dinidiskrimina sila at hindi sila pinapansin. Pero kung titignan natin yung ehemplo ng mga disipulo ni Kristo, makikita ba natin na sila ay pinarangalan? Hindi lamang yung mga disipulo si Kristo mismo. Nakikita ba natin na si Kristo ay pinarangalan ng mga tao? Siguro, temporary, saglit, pero anong naging ending? Diba? Siya'y kinutya, siya'y sinaktan, siya'y pinagtawanan, at sa huli siya'y pinako sa krus at pinatay. Walang dangal. Walang papuri. Ito ang halimbawa ni Kristo. Na nung siya'y pumunta sa mundo natin, kahit na siya ang Diyos, hindi siya pinarangalan. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 7 to 8, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. The reality of Christian life, and marami sa inyo siguro nakaka-attest na dito na mag-a-agree sa akin na mahirap. Yes, we are in a Christian nation na madalas sinasabi na, Kristiyano kami, naniniwala kami sa Diyos. But at the same time, ano po tayo? One of the most corrupt countries also. So now what happens now? When you're in the office, when you're at home, kung saan ka man, when you're at school, and you stand for truth. Sabi mo, hindi ko gagawin yan kasi Kristiyano ako at sinasabi ng Diyos, mali yan. Paano ka tatratuhin ng mga tao? Paano? Sa tingin nyo, paparangalan ka pa? Sabihin nyo, ikaw na magaling. Pero most of the time, wala na. Ostracized ka na. Hindi ka nakasali. Kukutsain ka na. That's what happens. Even the disciples of Christ, none of them were honored.
Lahat sila naging martir, pinatay. And marahil din, maaaring may mga ibang Kristiyano na rin sa Korinto na naghihirap at nagdurusa. Mga taong iniiwasan na ng kanilang mga pamilya or even ng kanilang mga lipunan dahil sa kanilang pananampalataya. When they started believing in Jesus, dun sa katuruan ni Pablo, yung mga tao sabi na, ay, huwag ka na dito. Yan na yung pinapaniwalaan mo, huwag ka na sasali sa amin. Sumasamba kami kay Aphrodite, tapos biglang ikaw, may Jesus ka na. Huwag ka na dito. Sila'y pinapahiya, sila'y kinakawawa. So ang sinasabi ni Pablo dito, kung ikaw po ay walang dangal, huwag ka pong mag-alala. Dahil bubuhayin ka ng Diyos muli sa kalwalhatian. Pero may mga ibang theologians na nagsasabi na yung walang dangal din dito ay maaaring tinutukoy din ang ating mga katawan. Ating mga katawan. Bakit? Dahil sa tingin nila ang ating mga katawan ay tainted na or it's tainted by sin. So people think that, yes, you are already dishonored because your body is sinful. Tayo po ay makasalanan. Kaya marahil din yun din ang tinutukoy ni Pablo na makasalanan tayong tao sapagkat kaya't wala na tayong dangal. Kung alin man po ang tinutukoy ni Pablo dito, kung wala tayong dangal dahil sa kasalanan o wala tayong dangal dahil sa kung paano tayo tratuhin ng mundo, ang sinasabi ni Pablo, huwag kang mag-alala kapatid. Sapagkat darating ang panahon kung nang ikay muling bubuhayin ng Diyos sa kalwalhatian. Pero ang tanong natin ngayon, ano yung kalwalhatian? Bakit hindi ni sinabi ng Diyos na bubuhayin kang muli ng paparangalan ka? Walang dangal, ngayon may dangal. Ang sabi niya, hindi kalwalhatian. Ang kalwalhatian po ay parang in some sense, a certain way, dangal na rin po, pero mas higit pa. Dahil itong glory na ito or yung kalwalhatian ay natatangi lamang kay Kristo at sa Diyos. At yung kalwalhatian na ito ay hindi lamang kung paano natin siya makikita, pero ito rin yung aura ng Diyos or ito rin yung kung ano ba yung nakikita natin mula sa Diyos. Na nakaka-apekto rin sa atin. Ito po ay hindi isang ordinaryong karangalan. Ito'y konektado sa pagiging Diyos ng Diyos. Na ang Diyos lamang ang mayroon nito. Hindi natin ito maiintindihan ng buong buo eh. Bakit? Sapagkat hindi pa natin nakikita ang Diyos. Pero alam niyo po, si Pablo medyo maunawaan niya ito eh. Bakit? Dahil sinabi niya sa verse 8 na nakita niya si Kristo. He saw Christ in His resurrected body in all His glory. He saw Christ in His resurrected body. At makikita rin natin dito na sinasabi ni Pablo kung paano niya, tinutukoy niya kung paano ito nangyari sa kanya. Kung paano niya nakita yung kalwalhatian ng Diyos. Sa Acts chapter 9 verse 3 sabi dito ni Pablo, sa kanyang sinabi dito tinutukoy yung pagbabagong buhay ni Pablo. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Ito na si Pablo ang nagsasalita sa verse 13 ng chapter 26. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ng isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa sa araw, na nanginginig sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Paul saw it. Nakita ito ni Pablo. Kaya nung tinutukoy niya ang Diyos sa Philippians chapter 3 verse 21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang magiging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. In Romans chapter 6 verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Makikita natin dito na ibang-iba yung katawan ni Jesus nung siya'y muling nabuhay sa katawan natin na meron tayo ngayon. Ang sabi pa sunod ni Pablo, ito'y tinanim na may kahinaan.
Una, ito'y nasisira. Pangalawa, ito'y walang dangal. Ito naman may pangatlo ay may kahinaan. Basically, straightforward, tinutukoy nito ng kahinaan ng ating katawan. Maaaring ito'y physical na kahinaan, maaaring ding isang mental o moral na kahinaan, or yung pangkalahatang kawalan ng kakayahan. It's helplessness and hopelessness. Tayo'y madaling kapitan ng kasalanan. Tayo'y madaling magkasakit. Kahit gaano pa tayo ka-healthy, minsan nakikita natin yung mga very healthy people, sila rin ang nagkakasakit. Kahit kapag tayo natisod lamang dyan, akala natin napakalakas natin. Pag natisod tayo dyan at nabalian tayo ng buto, it just shows us na tayo mahina. Hindi tayo perfecto. Hindi natin kayang siguraduhin na kaya natin to face the world, kaya natin na hamakin ang lahat. Dahil malakas ako. Ang katotohanan nito ay, hindi natin kaya. Kahit iligtas ang ating sarili, hindi natin kaya. Alam niyo po, maaaring kasi ng mga panahong iyon, may mga naniniwala na rin na ilan sa kanila na sila ay makapangyarihan. They have power. I'm not weak. Sila'y makapangyarihan, kaya nilang mag-impluwensya ng mga tao, kaya nilang pasunurin ang mga tao sa kanilang kagustuhan. No, there are a lot of people who think that they are invincible. Untouchable ako eh. Kaya ko yan eh. Hindi niyo ako kayang, kilala mo ba kung sino yung binabangga mo? May mga taong ganun, di ba? Kala mo untouchable sila. So, kahit na panahon na yun, maaaring may ganun ng mga tao. Maaaring may ganun ng mga tao. And minsan, maisip natin, the world is indeed unfair. Because there are indeed people na kahit anong mangyari, parang kaya nilang kontrolin lahat. Kahit na lumalabag sila sa batas, kaya nilang bilugin yung batas. Pero ang sinasabi dito ni Pablo ay lahat tayo mahihina. Ito ang isang quote ni Charles Spurgeon na gustong-gusto ko. Tinagalog ko na po using Google Translate. AI. Ang sabi dito ni Charles Spurgeon ay ang anim na talampakan ng dumi or alabok ay ginagawang pantay-pantay ang lahat ng tao. No matter how powerful you are, no matter how wealthy you are, no matter kung ano man ang meron ka, when we die, pantay-pantay tayong lahat. Lahat ay namamatay pa rin. Ang ating mga katawan, gaano man ito ka-healthy or ka-fit, sa tingin natin, ito pa rin ay mamamatay. Pero ang pangako ni Kristo ay muli niya tayong bubuhayin. At ang katawang ito ay bubuhayin sa kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay hindi natin mahahanap sa kahit anuman sa mundong ito. We cannot understand it. We cannot find it anywhere in the world. This power is out of this world. This power can only be found in Christ. And we will only fully experience it kapag tayo ay muli niyang binuhay mula sa kamatayan. In verse 44, ito ay itinanim ng katawan, ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa ay mayroon ding espiritual. So ang sinasabi lamang ito ni Pablo ay kinaklaro lamang niya. Hindi po totoo yung tinuturo sa inyo. Hindi po totoo na yung tinuturo sa inyo na kapag ikaw ay namatay, magiging kaluluwa ka lamang at wala na, iiwanan mo na ang iyong katawan. Hindi po. Ang sinasabi ni Pablo na kapag po ikaw ay namatay at binuhay ka muli, kasama pa rin ang iyong katawan, pero hindi na ito katawang laman, kundi katawang espiritual. Pero tatandaan natin hindi niya sinabi na hindi na po ito hindi na ito katawang laman, ito ay katawang wala na o espiritu na lamang. Hindi. Ang sabi pa rin niya, katawang espiritual. Meaning may katawan pa rin. It's just that the body is empowered by the Spirit. Spiritual na katawan, spiritual body. And yet there is still a body.
there is still a body. Hindi yung magiging, wala na, lulutang ka na lang. Diba? Ganun yung madalas napapanood natin eh. Sila na sa telenovela, kulay blue na sila. Diba? Kulay blue na sila na nakatayo sila dun sa katawan nilang ganun. So, ang sinasabi lang ni Pablo, pag nagtuloy na tayo sa kaharian ng Diyos, hindi lamang yung kulay blue na ano yung makikita natin. Actually, sasama, muling bubuhayin ng Diyos yung katawan natin mula sa lupa. Kahit na inilibing ka na or kinremate ka na, kukunin muli yan ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. So, ang sinabi dito na katawang laman, ito rin po ang tinutukoy ni Pablo sa Genesis chapter 2, verse 7, na sinasabi niya dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alubok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yung buhay na kaluluwa, ito rin po yung salita actually, medyo malayo sa Tagalog, buhay na kaluluwa, ito rin yung salita sa katawang laman. It's the same word in the Greek. Katawang laman at yung buhay na kaluluwa are actually the same word. Iba lang yung translation. Anong ibig sabihin po nito? Ang sinasabi lamang dito ni Pablo ay, ito po, medyo mahirapan tayo ng konti, pero try ko po yung best ko. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo, nung nilikha tayo ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang ating katawan, kasama na dito ang ating espiritu. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na magkahiwalay. Na nilikha niya muna yung espiritu, nilikha niya yung katawan, tapos pinagsama niyang ganon. Hindi po. Ang sinasabi dito ni Pablo is that when He created man, He created them from the ground. And He breathed life into it. So meaning, nung ginawa, nilikha tayo ng Diyos, magkasama na yan. At hindi natin yan mapapaghiwalay. Siguro mapapaghiwalay pansamantala kapag tayo muling namatay na ngayon. Pero pag muling pagbalik ni Jesus, tayo, yung katawang lupa natin, ay muli niyang bubuhayin at bibigyan niya yan ng resurrected body. At ang pag sinabi niyang resurrected body o spiritual na katawan, hindi po sinasabi dito na magiging espiritu na lamang ito, kundi ang sinasabi niya na ang katawang ito ay mabubuhay lamang, hindi na sa paraan na tulad ng mga natural na katawan natin ngayon na kailangan mong kumain, uminom at matulog. Ang katawan na espiritual ay tanging nabubuhay lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Meaning, hindi na malilimitahan ng kahit ano man ang katawan natin pag tayo muling nabuhay. Dahil hindi na natin kailangan ng pagkain, hindi na natin kailangan ng mga natural na bagay na sumusustento sa ating kalusugan. Ang kailangan na lamang natin nun ay ang Panginoong Diyos. Hindi nun ibig sabihin na hindi na tayo kakain. Actually, pag binasa niyo yung Revelation, so yung pahayag, kakain pa rin tayo. Pero hindi na to kailangan. I think enjoy na lang yun at iinom na lang. Parang ano na lang. Di ba yun naman gusto natin eh. Di ba yun yung dream natin eh. Gusto kong kumain nang hindi ako tumataba. So I think pag nasa langit na tayo, yun yung mangyayari sa atin. So, ang espiritual na katawan ay higit pa at mas maganda pa, mas perpekto pa sa natural na katawan. Ngunit hindi ito mas bababa sa natural na katawan. Just to say that the spiritual body is more than the physical body that we have now. But it is still the physical body. Ito pa rin yung katawan natin. Pero wag niyo po akong tatanungin, anong edad ba yung katawan na yon? Pag namatay ba ako ng 70 plus, pag binangon akong ulit, 70 years old pa rin ako sa muling pagkabuhay ko. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. So, Brother Josh, anong silbi? Bakit natin to pinag-aaralan? Bakit to binibigay ng Diyos? Bakit nagbibigay ng napakaliit na detalye na ito si Pablo? Bakit din to ibinigay ng Diyos sa atin? Alam niyo po, ito yung kamangha-mangha sa Biblia. Ito yung kamangha-mangha din sa relasyon natin sa Diyos. Bakit? Dahil hindi lamang pinapabayaan ng Diyos na maiwanan sa paghahaka-haka yung mga tao. Nagtanong sila,
binigyan sila ng sagot. Hindi sinabi ni Pablo sa kanila, ano ba yan? Ba't ang dami niyong tanong? Maniwala na lang kayo. Hindi. Ang sabi ni Pablo, sige, bibigyan ko kayo ng kasagutan. Ito ang sagot. Kahit sulyap lamang, makikita niyo na mabuti ang Diyos at ibang-iba ang bibigay niya sa ating katawan. So, kaya nakikita rin natin dito na tanyag, dakila at higit pa ang Diyos. Bakit? Isang sulyap lamang at marami pa rin tayong tanong. Marami pa rin tayong hindi alam. Dahil ang katotohanan ay hindi talaga natin makukuha Hindi talaga natin makukomprehend ang buong utak ng Diyos. Kung ano ba ang layunin at ang plano ng Diyos. We cannot comprehend God. Why? Because God is infinite. God is so much greater and bigger than us. Maraming bagay ang ginagawa ng Diyos sa paraang hindi natin naiintindihan. Marami siyang ginagawa sa iba't ibang lugar na hindi natin nalalaman. Sa tingin niyo po ba marami na kayong alam tungkol sa mundong ito? Paano pa sa kabilang buhay? At ang dami niya ng alam sa Bible, pero alam pa po natin hindi alam sa totoo lang. Si Pablo, nakita niya. Nakita niya ang muling pagkabuhay ni Kristo. Nakakita siya ng mga himala. Alam ni Pablo. Nakikita niya yung mga bagay na ito. Pero ang katotohanan, sasabihin pa rin niya, pero ang Diyos lamang ang makakapagbigay talaga sa atin kung ano ba talaga ang kabuluhan ng lahat ng ito. Kaya kapag siya ay nagsasalita tungkol sa pagkakabuhay muli, ito ay talagang isang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Nanghihina ka na ba? Naghihirap ka ba? Nahihirapan ka na ba na tumayo para sa iyong pananampalataya? Are we suffering in this world? Nalalapit na ba ang ating kamatayan? And I believe Paul is giving this to show that there is hope. Mga kapatid, may pag-asa. Meron tayong inaabangan. Meron tayong hope. Meron tayong pag-asa. Meron tayong nilook forward to. Kapag tayo'y namatay. Hindi lamang ito ay kapag namatay ka, bahala na, basta si God bahala sa iyo. No. Actually, binibigyan ni Pablo ng ideya Ano bang mangyayari? Hindi yan ang katapusan, kapatid. Marami pang magaganap. Marami pang mangyayari sa iyo. Basahin niyo lang yung Revelations Basahin niyo lang yung pahayag. You will know a lot more. And yet, hindi pa binibigay ng Diyos ang lahat tungkol doon. Sulyap lang. Pero napakalaki na. Ano ang magiging itsura natin? Hindi ko po alam. Ngunit ito ay magiging isang hindi nasisirang katawan. Isang immortal na katawan, isang katawan na maluwalhati, isang katawan na makapangyarihan, at isang katawan na galing sa langit. Pangalawang punto, ang muling binuhay na katawan ay katawang nanumbalik ayon sa orihinal na itinakda ng Diyos. Sorry, napakahaba. Hindi ko na po matagalog ng maigsi. Sa dulo ng talatang binasa natin kanina, iginiit ni Pablo sa kanila na ang likas na katawan na nakikita natin ay kasing tiyak lamang ng espiritual na katawan. Sabi niya, yung natural na katawan mo or the natural body that you see, yung katawang lupa or katawang laman ay isang katawan na naninigurado na magkakaroon din ng spiritual na katawan. Bakit? That's why in verse 45 sabi niya, dahil nasusulat, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kino-quote dito ngayon ni Pablo ang Genesis chapter 2 verse 7. Ang sabi niya, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So again, balik tayo sa buhay na kaluluwa.
yung buhay na kaluluwa ay yun din po yung same Greek words na ginamit sa buhay na nilalang. So, kailangan niyo pong stay with me. So, buhay na nilalang, yun din po ang sinasabi ni Genesis na buhay na kaluluwa. So, ang katagang may buhay na nilalang ay pinapalitan din niya ng buhay na kaluluwa. So, meaning, ang buhay na nilalang is referring again to the body, ang katawan natin. Ngunit sinasabi dito ni Pablo na hindi totoo yung pinapaniwalaan nyo. Yun ang pinapatunayan ni Pablo dito. Hindi po totoo na kay kaluluwa, binigyan ng katawan, pinagsama, tapos pag namatay ka, doon ka lang ulit magiging malaya. Hindi po. Ang sinasabi ni Pablo, nung una pa lamang, si Adan ay naging buhay na nilalang nung ginawa siya ng Diyos mula sa lupa at sabay yun nagkaroon. Kaluluwa at katawan, sabay po. Ay yung mga tao ay, totoo ba yan? Totoo ba yan? Ang sinasabi ni Pablo, opo, ang Genesis ay hindi isang mitolohiya. Ang Genesis ay literal na katotohanan. Kasaysayan, iyan. Kaya, ang sinasabi rin dito ni Pablo ay, ang unang taong si Adan na naging buhay na nilalang, siya rin ang basically ang tinatawag nila sa English ay archetype or ang original na tao. Ang modelo kung saan lahat ng tao ay katulad nito. Tulad natin. Dahil bakit? Nanggaling tayo kay Adan. Nanggaling tayo kay Adan. Pero tingnan natin ang sinabi niya sunod dito. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Si Adan, na binigyan ng buhay, naging buhay na kaluluwa, ay inahalin tulad ngayon sa huling Adan, na ang sinasabi dito ay hindi na naging buhay na nilalang, kundi isang espiritong nagbibigay buhay. Sa English nga, ang sabi ko dito is that Adam was given life. But the last Adam, who is Jesus Christ, is the life giver. Adam was given life. Jesus is the life giver. Paano natin masasabi na si Jesus ang huling Adan na tinutukoy dito? So actually, si Adan ay una sa kanyang klase. He is the first human, diba? Siya ang pinakaunang tao at lahat ng taong sumunod sa kanya ay kagaya lamang niya. So when we say the first Adam, we're saying it's the first kind of person, of human. But when we say the last Adam, which is Jesus, ang sinasabi po dito na si Kristo ay una rin sa kanyang uri. Siya ang una sa kanyang uri. Meaning, hindi siya katulad ni Adan na nauna. Siya ay sarili niya. He is his own kind. Kumbaga, si Kristo sa buong kasaysayan lamang ang nakagawa ng muling mabuhay sa kamatayan. At hindi na namatay. Si Jesus ang kauna-unahan sa isang bagong katawan. Siya ang original at siya na ang magiging pattern, kumbaga. Archetype, yun ang tawag nila. Ang muling nabuhay na katawan. So pag sinabi ang unang taong si Adan, meaning lahat tayo na kay Adan, pero ang huling tao, ang huling Adan na si Jesus, kapag tayo'y kasama niya, magiging tulad din tayo niya. Kaya in verse 46, ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ito yung sinasabi ko kanina pa po, na ang paniniwala nga nila, nauna yung kaluluwa, pero hindi. Nauna ang katawan sa lupa. Pagkatapos ay ang espiritual. Kaya sinasabi po dito is that kapag tayo lumapit kay Kristo, kapag tayo lumapit sa huling Adan, siya po ang magbibigay buhay sa atin.
That's why in John chapter 14 verse 6, ito ang sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi po ito nilalagay si Adan na parang sinasabi dito ay si Adam, yung first Adam, masama. Tapos yung last Adam, mabuti. Hindi po. Ang sinasabi lamang po dito is that yung unang Adan ay isang taong binigyang buhay. Pero ang huling Adan na si Kristo ay nagbibigay buhay sa mga tao. Doon po sila nagkaiba. At si Kristo din ang nauuna sa kanyang uri na isang resurrected body na hindi namamatay. Kaya ang sabi sa verse 47, ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Hindi po tinuturo dito ni Pablo na yung katawang lupa nung naging tao si Jesus bilang Diyos, nagkatawang tao si Jesus ay hindi totoo. No, it's not actually saying na that. Naging tao pa rin talaga si Jesus. Pero ang katotohanan po nito ay siya po ay mula sa langit. Pero siya pa rin ay nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ang pinapakita rin po dito ay ang kanyang kapangyarihan ay mula sa langit dahil siya ay Diyos. Siya po ay Diyos. Alam niyo po, maraming nagsasabi ng panahon na iyon na sinasabi nila na hindi namin kailangan ng Mesiyas. Dahil kami ay sapat na, kami ay ganap na espiritual. Hindi na namin kailangan si Jesus. Kami ay espiritual, kami ay gising, kumbaga enlightened. Sabi nila, kami ang una, kami kailangan nyo sumunod sa amin, kami magtuturo ng katotohanan sa inyo. Dahil ako ang espesyal na tao na isinugo ng Diyos, sinugo ni Zeus, para ihayag sa inyo ang mabuting balita. Kaya sambahin nyo ko. Pero kung totoo ang kanilang pahiwatig na sila ay espesyal, na sila ay sugo ng Diyos nila na si Zeus, na siya lamang ang nakausap ni Zeus, at siya lamang ang espesyal na tao kung kaya't kailangan nyo siyang sambahin. Kung yun ang sinasabi nila, edi dapat sila rin po ay may kakayanan na labanan ang isang bagay na kumbaga meron ang lahat ng tao. At ano yun? Kamatayan. Kung sinasabi mong naiiba ka sa tao, naiiba ka sa amin, bakit namatay ka pa rin? Ang patunay na hindi lamang isang hamak na tao si Jesus ay ano po, nung siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. Hindi siya nanatiling patay. Kaya doon natin makikita na iba talaga si Jesus. Ibang-iba siya sa mga tao nagsasabi na sila ang Mesiyas. So, si Jesus ay mula sa langit. Tinalo niya ang kamatayan at nabuhay muli. At ngayon, kaya na niyang magbigay buhay sa mga tao. In verse 48, kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din sila mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay ganon din silang makalangit. Medyo nakakahilo. Honestly, nahilo ako nung una kong binasa ito. Ang sinasabi lamang nito ay, paano ba umasta ang isang taong mula sa alabok? Ang sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay mula sa alabok, kung ikaw ay may katawang lupa, aasta ka bilang isang taong may katawang lupa. Kailangan mong kumain, kailangan mong uminom, kailangan mong matulog, kailangan mong maligo, lahat ng yan. Pero ang sinasabi ng Diyos ngayon, at kung ano ang tao mula sa langit ay gayon din silang makalangit. Ang sinasabi ngayon ng Diyos, if you are in Christ, di ba yun ang katuruan ikaw ay naniniwala na kay Kristo. At sinasabi natin na kapag ikaw ay naniniwala na kay Kristo, ay na kay Kristo ka na. At siya na ang iyong Diyos. At sinasabi ni Kristo ay,
ikaw na po ngayon ay kasama ko. Ang sinasabi ngayon na kung si Kristo ang iyong Diyos, na taong mula sa langit, ang pag-asta din ng kanyang mga tagasunod na naging tao na rin niya ay dapat na rin ay makalangit. Ito po ay isang paalala at isa ring katotohanan na ang mga Kristiyano ay hindi naaasta bilang hamak na taong lupa na lamang. Ang ating pag-asta ay magiging katulad na ni Jesus. Katulad na ni Jesus nung nandito siya sa mundong ito, at kapag tayo'y namatay, magiging katulad na rin tayo ni Jesus sa pamamagitan ng ating muling nabuhay na katawan. Di ba nga, pag sinasabi natin nagpapabanal tayo, ano yung sinasabi natin lagi? We are trying to become more and more Christ-like. We are trying to be more Christ-like. Kung ikaw ay makalupa, ikaw ay mabubuhay sa lupa. Kung ikaw ay muling nabuhay na kasama ni Kristo, ikaw ay mabubuhay na may makalangit na mga katangian. Kahit na hindi pa natin nakakamtan yung makalangit na katangian ng ating mga katawan, sapagkat alam natin na makakamtan lamang natin yun pag tayo'y namatay na, makikita natin na unti-unti na rin tayong binabago ng Panginoon. Hindi naman, kahit hindi sa ating katawan, pero makikita natin sa ating pag-asta. In our lives, we see that God is actually changing us and making us more heavenly and Christ-like. But we know that it only becomes perfect when we die. Kaya sabi sa verse 49, at kung paanong taglayin natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, sabi dito ni God, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. In Genesis chapter 5 verse 3, ang sinasabi naman dito na si Adan daw ay nagkaroon ng anak, at ang sabi dito, at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan, si Adan. So we are actually in the image of Adam. But at the same time, we are still of the image of God because Adam was created in the image of God. But the problem is, because of sin, na-distort, lumabo yung imahe ng Diyos sa atin. Kaya sabi dito, taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok. We carry the image of Adam. But we actually still carry the image of God. Why? In Genesis chapter 9 verse 6, sabi nga dito, kaya pinagbawal nila yung murder eh. Why? Because people, even though sinful, are still made in the image of God. Kaya sinasabi dito na tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit, we are gonna bear the image of Christ. Basically saying that when we have yung resurrected bodies, God will restore the image of God in us. By what? Putting in us the image of Christ. Yung original intention ni God na tayo yung maging representative niya, perfectly representing God Himself in this earth, will be renewed or restored by giving us the image of Christ. You know, the image of God, hindi yan nawala. Hindi yan naglaho mula sa atin. It's still there. Naging malabo lang, na-distort lang, na-corrupt because of sin. And what God is saying here now is that I will restore it. Ibabalik ko yan sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Ito'y kasama sa plano ng Diyos. This is part of God's redemption plan. He wants to restore everything. Alam niyo po yan sa Genesis, di ba? Sabi ni God, everything He made is good. That includes us. In the image of God, we were created well and good. And yet, because of sin, we are distorted.
We are evil now. Because of sin, we are fallen creatures, depraved. And now when we are born into this world, we were born sinful. Kaya gusto niyang Diyos ibalik pabalik sa original na plano niya. Na carry the image of God in you. But now, He's using His Son to do that. The image of the heavenly man. And that is Jesus. Ang larawan ng taong makalangit. Ibabalik niya ang perpektong relasyon at reflection ng kanyang larawan sa kanyang mga tao. Pero ngayon, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, pinapakita na sa atin na even as early as now, inuumpisahan na to ng Diyos sa atin. Inuumpisahan na niya yung pagpapabanal sa atin. Na kahit na hindi pa natin nakukuha yung resurrected bodies, ginagawa na niya tayong mas banal at mas karapat-dapat sa kanyang kaharian. Sapagkat hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian nang ito yung katawan natin. That's why God has to renew it and restore it, to transform it. That's why He says, mula sa kalwalhatian, tungo sa kalwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu, from glory to glory. Ang gawain ng Diyos ay nagsimula na sa atin. At ang kasukdulan nito ng ating pagpapakabanal ay kapag siya ay bumalik na muli o inuwi na niya tayo. Kaya sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Maasa ako na nakikita ninyo ang plano ng Diyos. Na sana'y nakikita niyo rin po na higit pa, na napakalaki ng mundo, na napakatanyag ng Diyos at dakila ng Diyos na ang nakikita lamang natin ay isang sulyap lamang sa kanyang plano. And there is so much more. Hindi natin nauunawaan at hindi natin alam kung paano. Pero alam natin, hawak ng Diyos ang lahat. Ang ating buhay ngayon at sa hinaharap. Ito ay isang bagay na dapat nating abangan. Mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Meron tayong inaasahan sa hinaharap na mas maganda, na mas higit pa, na hindi nga natin maunawaan ng kompleto. Kaya ano ito? Ano yung katawan na magkakaroon tayo? Ito'y hindi masisira, ito'y maluwalhati, ito'y makapangyarihan, ito'y espiritual. Ano ang itsura nito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngunit ito yung ang tiyak ako, na lagpas ito sa kung ano man ang maaari nating isipin ngayon. It will be beyond our imagination. Hanggang ngayon, may mga bagay tayong hindi alam. Lalo na kahit nabasa natin yung Biblia, may mga bagay pa rin tayong hindi nauunawaan. Pero lahat ng bagay na kailangan natin ay nandirito na po. Ipinapakita sa atin ito ni Pablo upang magbigay sa atin ng pag-asa at bigyan tayo ng kalakasan na maging tapat sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay na ito bilang isang Kristiyano. Dahil mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano, hindi po ba? Kaya yun po ang aking huling punto. Nais ko lamang na iyong maalala na marami pa pong plano ang Diyos. Na kahit na kapag tayo namatay na, marami pa rin siyang gagawin. Kung gusto niyo pong malaman ito, basahin niyo po yung Revelations chapter 19, 20, 21 and onwards. And makikita niyo po doon yung mga plano niya. Pero kung gusto niyo pa pong malaman palalo, kung ano pa, siguro nag-isip kayo na, hindi, gusto ko talagang malaman. Ano ba itsura ko talaga? Maging gwapo ba ako doon? Or ano? Ang sagot ko po sa inyo, baka hindi na natin mahanap yan.
Pero minsan naghahanap pa tayo sa Google, di ba? ChatGPT, ano ba? Ano bang itsura natin sa resurrection? Let me end with this na lang po sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Ang sabi po dito, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Basically, sinasabi po ni Moises dito ay ano po, huwag niyong sayangin na yung oras ninyo doon sa mga bagay na tinago naman ng Diyos. Kundi gamitin ninyo ang oras ninyo upang turuan ng inyong mga sarili, turuan ng inyong mga anak, at sumunod sa mga utos ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aaral na ito. Sana po ay nabigyan namin ng aming mga kapatiran ng pag-asa na mayroon pa kaming ilulook forward to, na kahit na kami namatay na Lord, meron kaming panghahawakan na katotohanan. Na marami pa kayong plano, na hindi po dito na lamang to nagtatapos. Panginoon, gawin niyo po kaming excited, gawin niyo po kaming encouraged na tahakin ang mundong ito as faithful as we can, Lord, and bringing more souls with us, na ganapin pa namin lalo ang inyong kaharian sa pamamagitan ng paghayag ng inyong salita sa aming mga pamilya, sa aming kapitbahay, sa aming mga kaklase at katrabaho. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na binigay niyo sa amin. At lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasusulat sa banal na salita na isang araw, ang trumpeta ay tutunog sa pagdating ni Jesus. At ang mga namatay na kay Kristo ay muling babangon at sa pagkakataong ito, bilang isang maluwalhating nilalang na may katawan na ginawa para sa walang hanggan. At hanggang sa panahong yon, mga kapatid, naway tumakbo tayo na may pananampalataya at pagsunod, magbago at maging katulad ni Kristo, at isagawa ang ating sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Ngunit, kailangan po nating maunawaan na hindi po natin ito magagawa sa ating sariling kakayanan lamang. Kaya, ano pa ang mas mabuting paraan kundi ang tumawag sa banal na Espiritu, ang ating katulong, upang garantihan ang ating pagtubos, ang ating pagkabuhay na muli kay Kristo. Inaanyahan po ang lahat na may kakayanang tumayo, na maaring magsitayo po tayo. At tayo po ay tumugon sa pag-awit ng isang huling himno. Help us see Christ. Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. Great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ.
Christ helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit of light, witness to all in love our King. Open our eyes, help us see Christ. What we behold His majesty. Set our eyes to our Christ, that we might know the Father's love. Help us see Christ. Help us see Christ. Konting announcements lang po about our church life. So, late na po, pero sorry, 3 p.m., 3:15 po, magkakaroon tayo ng membership class. Sorry, Kuya Dan. So, kung interesado po kayo malaman tungkol sa anong tinuturo ng aming church and interesado kayo maging member of our church, you are free to attend the membership class. So that you would know more about it. Hindi na okay lang po, huwag kayong mag-alala, hindi naman po automatic na pag umattend kayo ng membership class, hostage na kayo, member na kagad kayo. Hindi po yun ganon. So ito pong class ito is in order to inform you, pero for those who are in the process of becoming members, required po kayo na umattend ng membership class and to complete the 2 sessions, which is today and also next week, Sunday, January 26. And second, there is a music orientation. Ito po ang sabi dito. Musically equipped GFC members in good standing, interested in serving as part of the music ministry. An orientation will be held on February 2. So there you can learn more about what service entails. Active music team members can also attend. So basically po, it's a orientation po for those who are members of GFC and are interested in serving. So, hindi rin po ibig sabihin na pag pumunta kayo dyan, part na kayo kagad ng music ministry. Ako po, pupunta ako dyan, pero alam nyo naman, tingin nyo tatanggapin ako ni Ate Tiff? No. So, pero pwede po kayong dumalo kung interested po kayo sumali for GFC members po. And the Bible studies, wala po this week. It will resume next week for PDF and for PDF po. So, for Tagalog and then next week for PDF. And we will now end with our benediction. Ito po ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everyone. And for those who are attending the membership class, dito po daw sa left. And so pakiusapan ko lamang po yung mga magbe-breakout. Wag muna po dito sa kaliwa. Dito po yung membership class. Dito na lang po muna tayo sa kanan. God bless po.